worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
gandang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y napapatyang ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Good morning, Jesus! Good morning. Yan, purihin ng Panginoon. Kami po ay lubos-lubos na bumabati sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating Comfy family, North, East, West, and South. At lalong-lalo na doon sa mga nasa ibang bansa na palagi ang sumusubaybay sa ating GMJ. Purihin ng Panginoon. Sige, tawagin ko po muna si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Okay. Dakila, mapagmahal, punong-puno ng grasya ang nakapalibot sa amin sa daigdig na ito. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, gabayan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Yan, salamat sa Diyos. Sige, bago tayo tuloy-tuloy magpatuloy, basahin muna natin na ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Philippians 1 verse 19. Ang sabi po, "For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ." Sa Tagalog po, Ikaw na. sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Talaga naman lahat yan. Si Lord ang nagpanimula at siya rin ang tatapos sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya ito pong ating at ang ating mga nagiging topic ngayon na sinimulan namin 3 Thursdays ago
ay pagpapatuloy natin, which is mature Christians are boring people. Totoo ba yan? Kaya doon ho sa ating introductory song kanina, kay ganda ng buhay. Kaya aawitin mo talaga ito, no? Ang mga Kristiyano ay hindi boring. Yan ang ating pinasususubalian. Kaya sasabihin natin sa ating awitin, what a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love you more each day, my Lord. I love you more and more each day. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Yan. Talagang kapag kasinimulan mo ang araw mo, na ikaw ay nagdasal, nanalangin ka sa Panginoon at sinabi mong, what a beautiful day. Lord, anong gagawin ko para malugod ka, maluwalhati ang iyong pangalan sa araw na ito? Kaya ang ating topic ngayon ay napakaganda na magsisimula po tayo kasi sa mga signs of immaturity. Paano mo malalaman na immature ang tao? Pero bago yan, hindi muna natin iiwanan po yung nauna nating mga tatlong myth o tatlong sabi-sabi. At bago ko tawagin si Pastor Fred para sa ating word, para sa ating bagong lesson, tingnan natin, ito pong i-discuss nating signs of maturity, kinakailangan discuss muna natin yung mga charge o encouragement na binibigay po ng scripture para tayo ay ma-reach ang maturity. Meron pong mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin para tayo ay hangarin natin na lumago sa ating pananampalataya. Hindi ba, Pastor? Napakahalaga po niyan. Kinakailangan, hindi ka manatiling baby. Hindi ka manatili. Kaya dun sa 1 Peter 2, verse 2, ang sabi po sa Tagalog, dito po, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, sanggol pa lang ito. Ibig sabihin, hindi pa mature. Pero habang ikaw ay sanggol pa lang, kinakailangan nagkikrave ka o nananabik ka sa dalisay na gatas na espiritual. Ibig sabihin, nagsisimula ka pa lang, kinakailangan nandun ka na sa katotohanan. Di ba? Nagsisik ka. Kaya nga sabi, to know Him more, to love Him more, to serve Him more. Kinakailangan yung knowledge. Kinakailangan mas makilala mo ang Panginoon. Sino ba si Jesus na ating pinaglilingkuran? Sino siya? Di ba? Doon sa ano mo na mag-mature. Kasi, kailangan sa isang bago mag-mature, do not walk with dirty pants. Oo. Yun. At iyan ay pinatutunayan kasi yung mga baby hindi marunong mag-change ng diaper. magpalit ng diaper. Oo. At ang lahat ng sign na talagang kailangan mo ibang tao na magturo sa iyo. Yes. At napapaturo ang mga taong nais lumago. Oo. Ayan. Kasi nagkaroon kami ng school, hindi ba mga kapatid? So yung mga nasa nursery at saka kindergarten, karamihan dyan mga bata, hindi pa potty train eh. Yun nga yung sinasabi, hindi pa marunong magpalit o hindi pa marunong magpunta sa CR, di ba? Yun nga, yun yung mga babies pa lang, sanggol, hindi mo, kinakailangan palitan mo yung diaper, yung sinasabi yan. Di ba? Dado may mga syndrome. Oo, yung mga syndrome. Kinakailangan talaga yan. So, ganyan po yun. Naihalin tulad lang ang isang lumalagong Kristiyano. Yan. Huwag ka, kinakailangan, yung dirty pants ba? Ano yung word na yon? You should not be, Huwag kang Dirty pants. Oo, huwag kang manatili na Sanggol. na Kristiyano na hindi marunong magpalit hindi ng nakapagpapalit ng diaper. Oo.
Yan. Kaya nga sabing gano'n niya, hindi ba? Tayo'y manabik sa dalisay na gatas espiritual. Kaya doon sa Ephesians 4:15, tayo po'y ini-encourage. Ito pong sinasabi ko, ibang charges o encouragement sa ating mga Kristiyano para tayo'y lumago spiritually. Sabi nga nun, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of the body, the church. Kaya sabi nga nun, sa halip sa mamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So, yung ating pong mga natututunan, mga kapatid, kinakailangan yan ng katotohanan. Malalaman mo lang na yan ay totoo kapag yan ay nakabase lahat sa salita ng Diyos. Huwag kang gagamit ng mga salitang hindi mo, huwag kang mag-introduce ng bago. Introduce mo lang kung ano yung sinasabi para hindi ka maligaw. Ayan, isa sa danger kasi kapag ginagamitan mo ng sarili mong pangunawa ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, dito, sabihin mo muna eksakto kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos, ano ba yung revelation ng Panginoon sa iyo? Ganun yun, mga kapatid. Kaya sabi nga, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Dito sa last 3 meetings natin, na-take up po natin yung topic ng Christian maturity, yung 3 myth, no? Review lang ng konti. Yung 3 sabi-sabi na ating kinwan, na ating dininay, kumbaga, hindi natin pinatutuhanan na tama kasi they are baseless. Wala hong pinagbabasihan at does not apply biblically to all Christians. Sabi-sabi. Yun po yung 3. Sabi-sabi. Yung una nga, sabing gano'n niya, if you become mature, you will be a boring person or a boring Christian. Hindi natin, dininay natin yan. Kasi ang sabi nga doon sa Tagalog, kung ang isang tao ay magiging malago sa kanyang pananampalataya, siya ay magiging boring o walang buhay o di masiglang Kristiyano. Alam natin na hindi totoo yan. Di ba? Yan ang una. O, ikalawa, the longer you go to church, the more mature in Christ you become. Kung mas madalas o palagi kang pumupunta sa simbahan o mga gawain sa pananampalataya, mas magiging malago o lalabas na malago ka na sa pananampalataya kay Kristo. Di ba? Sinabi rin natin, hindi totoo yun. Hindi yun ang basis. Hindi yun ang basis ng paglago na palagi ka present, di ba? Present ka nga, hindi ka naman nakikinig. Nakikipagkwentuhan ka, nagte-text ka, hindi ba? Yun ang hindi natin malalaman. It all boils down to the attitude of how you attend those gatherings. At number 3, once you grow mature in certain area, you can never lose that growth or maturity. Ibig sabihin, kapag lumago o napagtagumpayan mo na ang isang pagsubok sa iyong buhay, Kristiyano, hindi na mawawala o hindi ka nababagsak sa pagsubok na katulad ng iyong napagtagumpayan na. Ibig sabihin nun, kaya may tinatawag sa Kristiyano na revival. Kasi may oras na nanghihina ka, bumabalik ka rin sa dati, di ba? Bumabalik ka pa di ba? Kaya kinakailangan, hindi porket, sabing gano'n niya, sabing gano'n kasi doon sa paniniwala, you will never lose that growth. Hindi mo na mawawala yung paglago na yon. Pupwede pa. Nasabi nga natin, pupwede pang mga mais-no-fake yung pangalan natin di ba? So, ito pong 3 na to, natikip na namin last 3 Thursday ago. Hence, we have to grow up in our salvation. Si Apostle Peter, in-encourage po tayo na lumago sa ating salvation just because we are born in this world as a person, obviously does not mean that we are already a full-grown adult. We have to undergo each year for our growth. Just like yung, di ba, naihalin tulad po tayo sa atin, di ba, naging sanggol ka, naging bata ka, baby, from baby, naging bata ka, yung lumalakad ka, natuto ka lumakad, and then, napunta ka na sa nursery, nag-kinder ka, nag-grade 1, hanggang natapos mo grade 6, nag-high school ka, yun po, yun ang ganon, just like an adult, nag-grow ka. In the same way, not because we are born again, nag-LSS ka na. In the same way, na-lay hands ka na, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, nakaranas ka na ng mga magagandang kwan, you are born again in the kingdom, does not mean that you are already a full-grown Christian. Meron pong mga steps rin yan. Yung pananampalataya natin ay kinakailangang ma-build up yan. Di ba? So, again,
Again, Pastor? Hindi pa natin binabasa yung ating scripture. Oo. Hindi, introduction pa lang tayo. Again, sige, introduction, ako na muna. Again, we have to get mature in our salvation, and some of the practices of the Christians which we have to give more care in our actual practice are the following. Ito yung mga practice na kinakailangan bigyan natin ng pansin na para malaman ba natin tayo ba mature. Some people's idea of growth in their Christian life is knowing a lot of worship songs other than other people. Ito yung isa rin na basis kung ikaw ay mature o immature. Kala mo, porkit ang dami mo ng kantang alam, di ba? Worshipper ka na, yan, ganyan. Sabi nga naman niya, they may really know and sing more songs to the Lord and a great worshiper, but you don't act in love. Di ba? Hindi mo naman pinamumuhay. Wala naman yung pag-ibig. Talagang napakahirap. You don't act in love towards other people in your place of residence. Kasi maaring sa church, praise the Lord, hallelujah. Pero pagdating ng bahay, Iba ang iba sinasabi. iba ang action mo. Pagdating sa trabaho, Iba lalo na rin. kung ikaw ang may-ari ng kumpanya, iba ka sa mga empleyado mo. O kaya sa other places, baka pagka nasa sosyalan kay ang taas-taas mo, hindi ba? Others ako, yung ganyan. Pero worshiper ka, di ba? Nagli-lead ka ng worship song, pero hindi ka makapagpatawad, hindi ka makababa, ang taas-taas mo. Kaya, some may really have grown in the practice of quiet time. Ito naman, napakagaling, merong quiet time. Maaring yung iba. And consistent in doing it every day. But once your quiet time becomes a ritual, yun rin ang mabigat. Parang ordinary ceremony na lang, di ba? Ritual. Ritual na. You are really getting anything on it. Di ba? May nakakuha ka ba? Yung quiet time mo should be one which makes you joyful every time you do it. Na kailangan yung quiet time mo, pagkatapos naman, tuwa ka na. It produces joy in your life. Napakagandang ready kang humarap sa araw na ito. Ready ka na sa lahat ng challenges na mangyayari sa buhay mo kasi nakapag-quiet time ka. Nakahingi ka ng instruction sa Panginoon at yung instruction na yon, yun ang magdodraw sa'yo para maigawa mo ang Baka tunay. naging quiet, natulog. Natulog naman. O, ayan. O, sige, basahin na natin ang ating message ngayon, Pastor. Ang haba na introduction. Thank you, sige. Lord. Sige. Pumunta muna tayo sa aklat ng Epeso, tsaka tayo pupunta sa 2 Peter. Di ba? ha? Oo, sige, dun muna sa Epeso. Sa Epeso, tingnan natin. Balikan muna natin ang Epeso. Ang sabi sa Epeso, 4:15 hanggang 16. Sa The Message. The Message Bible. God wants God wants us to grow up to know the whole truth and tell it in love like Christ in everything. So, tatlong bagay gusto. Know the truth, tell it in love like Christ in everything. Ipinamumuhay ito. Okay. You take? Ang aklat po ng Pray ka muna, Epeso. Pastor. Pa-pray muna tayo. Okay. Pag-pray mo yung word. Yan. Pag-pray natin, dakila naming Ama, mapagmahal naming Diyos. Inaatasan mo kami na lumago sa aming pananampalataya, sa aming relasyon sa iyo ay lumalim upang sa ganon, kung dumadating man ang pangailangan o pagsubok, kami mananatili sa iyong presensya. Mangusap ka, kaming lahat ay nakikinig. We want Ang pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Amen. Thank you, Lord. Ito pong Epeso, ito po ay syudad na cultural center talaga ito. Ito yung nila. Yes. 300,000 people ang nananahan dito. Yes.
May mga During that amphitheater. time, during that time. May 25 seating capacity, 25,000 seating capacity. And very impressive building. Talagang matataas ang building parang, nito. Parang kumbaga yan ay nasa BGC, nasa Makati, di ba? Ganyan, Yan yung during that time. Oo. At ito po ay mahihilig sila na makakita ng magaganda na mga palabas. Yeah. Panahon ngayon, uso na rin yun, magandang palabas. Ang gusto ng palabas, yun si patroness of young girls. Ito po ay walang iba kundi sa Diana. You're so young and I'm so old. Yan ang mga kinanta Yung mga kanta nila. natin. Kasi si Diana during that time is an idol. Di ba? Siya yun Kaya yun ang kanilang dinidiyos noon during that time. Taga ang sobra pride nito. At ito po, noong panahon nila, this is included in the 7 wonders of the world in ancient times. Kasama ang Laodicea Colossae was likely founded by Paul. Nadoon na, itinayo na. Pero yung mga tao, mahilig pa rin sa kung ano-anong bagay na puro kasayahan lang, puro kasayahan. Kaya ang sabi ni Apostle John, Ephesus, dito siya na exile. Dito, ito yung kasama doon sa 7 churches sa Revelation. Siya nga yung number 1 di Ayan, ba? number Oo. 1. At ang lahat ng ito ay pinasasabi sa atin na ang lahat ng nakikita ng mga taga roon ay puro lamang kasayahan. Hindi masamang magsaya, pero kailangan may purpose ang kasayahan. Amen. Ang purpose nila, itaas si Diana. Oo. Pero tayo, kapag may kasayahan, ay itinataas natin. Si Jesus. Gino-glorify natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa John, sabi nga naman, lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift Him up for And the the world world to to see. sing. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kaya yan, sabi nga doon sa Epeso, doon nga sa Revelation, mga kapatid, sa Ephesians 2, sa Revelations 2, yun na message to Ephesus, sabi ganun niya sa chapter 2, verse 5, sabi niya, therefore remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first. Kasi this is what I have against you. You do not love me as you loved me before. Hindi na yung maturity nila nawala. Kaya nga dito sinabing ganon, di ba? Yung binasa ni Pastor, you have to grow up to know the whole truth and tell it in love like Christ. Grow up. Grow up. Grow up, ha? Hindi in everything. grow down. Oo. Ang pinakamaganda, yung pangdagdag na yan sa the message, sabi, we have to take our lead from Christ who is the source of everything in our we do. Kaya yung lead, ibig sabihin, si Jesus pa rin na mangunguna. Amen. Kaya, check up natin. Magpa-check up tayo. Kay Lord. Kasi si Lord, Are we mature Amen. or immature? Aha. Sa ating pakikipag-fellowship sa bawat isa, sino ba ang ating itinataas? Kaya Yan. yung pinaliwanag mo na itong Ephesus, itong city of Ephesus, ito yung lugar na napaka masagana. Marami. Yung bang kasaganaan na yan, yung rangyan ng buhay na yan, yan ba ay naglalapit o naglalayo sa'yo sa Panginoon? During that time kasi, di ba? Kaya So, yung Diana, oo. hindi naglalapit sa Panginoon. Oo, sige nga, May idol worship yun ka, eh. Kaya May idol ka eh. nagsasaya, Oo. meron kang idol. Nadadala ka ng mga, di ba, yung do not love the world and everything that is in it.
Kasi if you love the world, you do not love the Father. The love of the Father is not in you. Sabi nga ganon. And si Jesus Christ, He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. So, yung lead ni Lord, pagka siyang sinunod mo, it will make us nourish tayo. Yun ang mag-grow sa atin. Ito ang magiging dahilan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. So, 2 Peter, naroon din yan. Kaya God wants us to grow in the way Jesus Christ, di ba? Oo. Kaya there are a lot of areas in our life that He wants us to grow. Marami. Kaya yun ang sinabi mo kanina, yung buong buhay natin na to, di ba? Marami tayong dapat ayusin sa ating buhay. Therefore, a lot of areas where the world has trained us to live and act like heathen, to live and act like the world shows us in music, movie, and television. So, sa mundo, ang turo sa atin, pagdating sa pag-aksyon tungkol sa Panginoon, sa television, sa TV, yung mga napapanood natin, yung mga naririnig nating music, iba sa turo ng Panginoon. Kaya yun nga, yung sinasabi ng mga nahilig sa mga laman o nahilig sa mga worldly system, sinasabing boring tayo kasi ang naging natural na sa kanila yun eh. Doon sila ma-enjoy eh. Doon sila lumaki. Oo, doon sila lumaki, doon Yung sila. kanilang lugar. Yun yung hidden eh. Oo, yung mga Ganon. hindi mananampalataya. Kaya napakahirap Oo. na adisin sa kanila. Pero ang magbabago ay tulad na sinabi ni Peter, di ba? Grow up. Grow Hindi grow down. Amen. O grow sideward. He wants us to grow up in all things, not most things, hindi ba? Not some things, hindi ba? But in all things. Kaya sinabi nga doon na He wants us to grow up in all things. This subject matter will be our next topic na. Yan. Kaya sabi nga noon niya, to check whether we are mature or immature. Kaya sa 2 Peter 1:3-8, Pastor. 1:3-8, basahin ko ha. Aha. Pakinggan natin lahat. Ito yung ladder of maturity, Ladder of growth. growth, o itinuturo ni Apostol Pedro. 2 Peter 1 verses 3-8. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great, precious promise, so that through them you may participate in the divine nature, and having escaped the corruption and the world caused by evil desire. Ito ang ito ang magiging weapon natin para hindi tayo ma-corrupt ng mga kung ano-anong mga practices ngayon sa mundo, di ba? Ayan. Kaya sabing ganon sa verse 5, Pastor. For this very reason, make every effort. Make every effort, ha? Oo. So, meron kang talagang, Yung pagnanasa effort, oo. o kalakasan. Nasa iyo na. May gagawin ka May talaga. gagawin ka. We have the responsibility. Mahirap umakyat. Tulad, pagpipilay-pilay ka na, mahirap Umakyat. umakyat. Ito. Add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. Yes. So everything boils down to one. Love. Yes. L-O-V-E. Nagsimula sa faith, nag-end ito po sa Peter sa love. So, everything ito yung ladder ng maturity natin, mga kapatid. So, saan na ba tayo ngayon dito? Yan nga yung naitanong natin last time din. Sabi kasi doon sa verse 8, for if you possess
these qualities in increasing measure. Kaya kapag ka tayo'y lumalago at talaga namang makikita mo yung marami ka nang nalalaman, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, maiiwasan natin yung hindi yung apostasy na tinatawag, yung paglayo sa pananampalataya, So, di ba? growth in faith. Oo, grow in faith. Meron 3 bagay gusto kong sabi sa atin. Sige. Grow in faith. You, happy birthday. Purihin ng Panginoon. Tingnan mo, ang In babae the talaga. power of the Holy Spirit, add to your faith goodness. Yes. So avoid being ineffective and unproductive in your knowledge Of Jesus Christ. of Jesus Christ. Pangalawa, be careful and be aware of false teachers, Aha. their conduct. They induce destructive heresies Yes. that cause division. Yes. Alam mo yung mga heresies na walang ginawa ito kundi dahil sa yung kanilang kaisipan masyadong marunong pero ang karunungan nilang ito iba doon sa itinuturo ni Jesus. Oh, hindi Kaya hindi pinamumuhay. nagkakagulo-gulo, hindi maintindihan. Makikita niyo po ang mga false teacher kapag ka yung kanilang itinuturo talaga hindi pinamumuhay. Alam mo, tingnan mo ha, kapag ka yung pamilya mo wala dito, di ba? Turo ka ng turo, huy, ini-encourage mo silang sumama sa fellowship sa Comfy, pagkatapos, here comes ngayon, asan yung pamilya mo? Kaya napakabigat po na sa amin to. Kung hindi man namin makuan yung aming buong pamilya, paano kang magiging effective na magtuturo ka pagdating sa hindi ba? Para bang ahente ng kotse, sabi nga ganon. Ang tinitinda mong kotse Toyota. Pagkatapos ang dala-dala mo yung Mitsubishi. You know, dapat bilib ka muna doon sa product mo. Di ba? Yun yun. Totoo mga kapatid, lahat ng ating mga kapatiran, ang importante, meron kang isang community kung saan ka na lalago. Maaring sa buong pamilya natin, sister, kasi sa aming pamilya, iba-iba kami ng community. Wala hong problema yon. Pero pagka ang prayer meeting ay nasa bahay nyo, kahit iba-iba po tayong community, bilang respeto kung talagang tunay na Kristiyano, sasama sa fellowship yan. Kasi ang lahat ng Kristiyano, iba-iba man ang pangalan ng community, they have fellowship with one another. Kapag ka walang fellowship with one another, hindi po totoong yun, hindi po tunay na Kristiyano. Ibig mong sabihin, porket nasa ibang community, hindi ka na makikipag-fellowship? Sino ang tinataas mo? Hindi si Kristo. Kasi we have common denominator. Ang common denominator natin, si Jesus. Siya lang ang itataas. Iba-iba lang tayo ng bahay, ibig sabihin. Di ba? Uuwi ka ng sarili mong bahay. So, kung ang bahay mo ay comfy, uuwi ka sa comfy. Dito ka kasi matutulog o mananahan o you will dwell. Pero kapag ang bahay mo ay doon sa kabila, pero bilang magkakapit bahay, tayo ay merong community, di ba? Meron di ba? Yung big picture, ang tinatawag. Big body of Christ. We belong, ang liit lang natin sa big body of Christ. We are only one of the very many. Kaya kapag tayo ay walang fellowship with other believers, hindi po totoo yun, hindi po tama. Kaya kapag kang pinopromote, yun lang iyo, hindi mo pinopromote si Lord. Kaya nga yung awitin natin, lift Jesus higher. Si Lord ang itaas natin, si Jesus ang ilip natin. Hindi po yung kung ano. But, sabing ganun nga, you have to be faithful to your own community. Kapag ka mismo yung community ka, hindi faithful, how can you say that you are faithful to God? Kasi ang ating practice, kung ano po yung ating practice, yun po makikita mo doon sa ating action. Yan, yun po yun.
Kaya yung faithfulness, si Lord, hindi mo nakikita Paano mo sasabing faithful ka kay Lord? Ang faithfulness mo, makikita kung faithful ka doon sa pinaglagyan sa'yo. Saan ka kumakain? Saan ka kumakain ng salita ng Diyos? Dito ka. Dito ka rin magbabayad. Kumbaga, saang restaurant ka kumain, doon ka rin magbabayad. Alangan naman kumain ka dito sa restaurant na to at ang bayad mo doon sa kabila. Kaya ang support mo nandito. Naunawaan niyo po ba mga kapatid, yung aming ibig sabihin? Kaya yung sinasabi ni pastor na ito, di ba? Yung ikalawa, yung mga false na nagtuturo, mali po yun, di ba? Pag wala kang fellowship with one another, Oo. you make God a liar. Yes, sa 1 John kasi, we have fellowship with one another. Mm-mm. Ngayon, itong lahat natin na tinake up ng ganon, iisa ang pinahihiwatig. Yes. Faith without Action action is is dead. Yes. Mahirap yung faith mo, patay. Kailangan buhay na buhay yung ating pananalig sa Yes. Panginoon. In action talaga. And faith comes. And, ano bang, ano natin? Yes, sa Romans 10:17, di ba? Faith comes from hearing, And hearing hearing. the message. Kaya palagi ini-encourage tayo na mag-fellowship kasi mag-prayer meeting, mag-Bible study, dahil sa the more na makakarinig ka tungkol sa Panginoon, the more na makakarinig ka ng pagtuturo kung sino si Jesus, di ba? Kaya ngayon na i-take up natin yung mga unang mga topics na I am transformed, who is Jesus. God is very detailed, di ba? Yan, yung pagkakalikha sa atin, eksakto yan, mga kapatid. Ganyan talaga ang ilong mo, wag mong questionin. Talagang ganun siya. Hindi Kinakailangan nagkamali ang Panginoon na paglalagay ng ilong sa mukha mo. dito sentro. Oo. At hindi rin pwede na yung tenga mo ilagay sa paa. Yes. Hindi rin pwede. Kaya, Si Lord talagang okay no okay. kaya yung ating, Lahat yung yan. pa, napakaganda po, pagka ina-analyze natin o nire-reveal sa atin ni Lord, yung mga salita ng Diyos, lumiliwanag Nauunawaan mo at nakikilala mo talaga siya. Amen. Kaya yung Romans 10:17, Kaya, oo. ini-encourage tayo. Consequently, faith comes from hearing the message and the message heard through the word about Jesus Christ. Yes. From hearing and hearing the message of Christ. Hindi isang beses lang yun. Yes, oo. Palagi. Kaya yung sabi, "Hay, sister, narinig ko na yung Matthew 6:33 na yan, paulit-ulit na lang." O, totoo ba? Kasi yung nasa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Nandun ka na lang sa all these things shall be added unto you. Naunawaan mo ba yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Kaya palagi tayong nauulit yung word kasi maaring hindi pa natin na gagrasp o hindi natin nakukuha. Hindi pa natin nako-comprehend yung ibig sabihin. Alam mo yung, Oo, yun ang kwan. alam mo yung righteousness doon sa isang Bible na binasa ko. Ang kanyang interpretation righteousness, matured. Yes. Matured Christian. Yes. Seek ye first the kingdom of God and His those Matured. matured Christians. Lahat ng pangangailangan niya. idadagdag na lang. Additional na lang yan. Additional na lang. Kung napunta sa bumibili ka ng isang bagay, o yan ha, may dagdag na yan. Ilan dagdag? O, 2 guhit yan ha. Yun ang Kaya kapag pinakamaganda roon. mga kapatid, kapag yung word na ulit, di ba? Pag naulit, may ibig sabihin yan, tanong natin sa Panginoon, Lord, ano po ang revelation mo sa akin ngayon? Hindi Doon sa ito salita redundant, na to? ha? Hindi Oo. redundant Kasi ang to, salita ng Diyos ay laging bago. Laging bago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Di nagbabago kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bakit ba nung linggo, naulit na naman ang forgiveness? Di ba?
Bakit ang message sa atin, sa lahat ng ating chapter, complete chapter, ay forgiveness? Baka merong pang hindi nagtatagumpay sa pagdating sa pagpapatawad. Naulit eh. Di ba? Yun na naman eh. Ang sabi nga doon sa ibinigay na word sa atin, para hindi tayo mapaglaruan ni Satan eh. Kasi kapag ka hindi ka nagpapatawad, ay nako, ang bigat, ang kaaway, tandaan natin, ang hinihintay lang yan, pagkakataon, para tayo'y paglaruan. Kaya, our first sign of immaturity, yan. Una, First sign of ah, immaturity pertains to the to the condition of the heart yan, being glorified, being hype, ang doon Hype, sa, yeah. what ka, being hype, which means glorified pop up, or build up, is is not the same as being mature. matured. Yan. Yan. So, yun ang unang immaturity na sign ha. Kuminsan kasi, di ba, sabing gano'n niya, yung taong sabik na sabik o gigil na gigil o sobrang excited sa pag-share, natatandaan nyo yung TM ba yun? Too much excited? Yeah. TM Christians, di ba? Na na-take up namin nung mga nakaraang kwan. Kuminsan, sobrang excited, hindi ba? Hindi nangangahulugan niya na nagmamature ka na. Ibig sabihin Tayo niyan, nang bitawan yung mic. oo. In terms of popularity, kasi ang hype kasi, yung being hype means is not the same as being mature. Isa sa meaning rin kasi ng hype in meaning ng terms of popularity, masyadong sikat o maugong, di ba? So, usap-usapan. Hindi porkit yung tao na yon ay galing na galing ka, lalo na kung mahusay magsalita, mature na yung tao na yun. Hindi po ganun yun. Hindi yun ang basis. Hindi yun ang basis. Kasi, sabing gano'n niya, isang tao na kinakikitaan mo ng pagiging palaging excited na mag-share o sabik na sabik, hindi katulad ng pagiging malago sa pananampalataya. Pero, yung ating, sabi rin natin na ibig sabihin, ang isang Kristiyano, kinakailangan yung intensity ng kanyang excitement sa Panginoon, hindi nagbabago. Kinakailangan, kung excited ka sa Hindi, simula, all hindi throughout ganun. yan. Hindi yung nakitaan mo ng pagbaba, parang temperature na kwan. Heartbeat ang tawag doon. Heartbeat, oo. Baka ma-flatline ka, yun ang problema roon. Oo. Okay. Kasi maaring yung pagbaba, mga kapatid, hindi kwan yun. Hindi nangangahulugan na babang-baba. Kasi meron naman, hindi ba, sabi nga natin, may season. Pero yung season na yon, merong magandang nangyayari. Hindi nangyayari. Bumaba ka man, like, katulad yan, sa takbuhan ng buhay. Siyempre, meron pagkakataon na may magkakasakit. Di ba? Alam nga namang ikinatutuwa mo yung, still matutuwa ka pa rin, may masakit, merong may sakit sa kwan mo. Pero, ang attitude ng isang kwan, nagpapasalamat. Makwan siya, yung mahunahon, mahinahon. Yung iba yung kwan eh. Iba yung temperature niya. Hindi siya yung kwan, hindi siya yung masyadong mababa, hindi to the point na, Hindi. yun nga yung sinasabi ni Pastor Fred na magiging flatliner ka na. Di ba? Kaya sabi nga niya, may mga tao kasing masyadong masayahin, pero palaging masigla kapag kakausap mo, pero hindi mo maaasahan sa service o available sa gawain. Hindi ba? Parang ang galing-galing mag-share. Nagpakitang tao lang. Pakitang tao lang, di ba? Pero pagkalabas ng fellowship, wala na. Pag sinabi mo ng, sister, meron kang ikukan, pwede ba sa isang linggo, ikaw ay hawakan mo yung children? Uy, sister, hindi, ganito. Meron kasi, pag na-correct, galit. Oo. Oo, meron. Mukha ko, mahina mata ko, sabihin sa akin, Pastor, may mutang ka, thank you, paalaalam mo. Nga ganun ko. Pag tinatanggap yung kamalian,
natutuwa ka. Kasi pag nakita ka ng ibang tao, nawala sa pagkasabayan, oh, Pastor Palma, may muta. Ganun. So, Bago mo alisin yung muta ng iba, tingnan alisin mo muna yung iyong muta. Yes. Kaya ang tao na uma-accept ng kanyang kamalian, Kamalian. he or she is growing in his faith as Christian. No. Kaya Mahirap yun. napakaganda po na dito po sa fellowship o sa kalipunan ng mananampalataya, makikita mo talaga yung ating, open ka ba? Open yung buhay mo, open yung ating mga ugali, di ba? Kasi kapag ka yung sinasabi ni Pastor, pagpalagay nating magkakasama na, kami, mga manggagawa, magkakasama, biglang merong isang nakasimangot. pagka na-correct mo, hindi nagagalit. Di ba? Sister, mukha yatang nawala ang joy ni Lord. Ganun. Kasi meron naman sabi nga, tao naman lang rin eh. Di ba? Iba-iba ng moods. Iba-iba ng moods, lalo na kaming mga babae, lalo na yung mga bata pa, na may mga period pa. Iba-ibang moods niyan. Hindi mo naman mayaalis yun eh. Merong ganun mga kapatid. Kaya lang, di ba? Kaya lang, malalaman mo kung mature, kung pagka kinorek, Thank you. oo. Ayan. Kaya yung pagiging hype niya, yung pagiging excited niya, kumisan ikukan mo, ops, wag masyadong kan, okay ba yan? Ano yan? Di ba? Yung hype yun, Yung sobra kang Ano excited. Hyper ka, di ba? hyper ka. Oo. Masyado Doon kang- nagmula yung salitang hyper eh. Masyadong ano. Oo. Kasi kumisan, kaya nakukorek, lalo na kaming mga manggagawa, sinasabihan, kumisan kasi nawawala na kami. So, yung sumusobra ba yung pagbibiro pati? Yan, isa yun eh. Isa Ako- yun. Doon nagmumula yun eh. Yung sobrang biro. Ako nga, sinasabi ko kay Minister Ernie, Oo. pag nakikita mong ako'y sumisigaw at nawawala ako sa huwisyo, Sabihan mo ko. hindi, dilatan mo lang ako. Oo. Kasi do not rebuke an, An elder. Oh, hindi rin ikaw masasabihan. Kaya dahil pag doon. nakita pero meron na kayong usapan na kapag ka dinilatad ka ni Minister Ernie, ibig sabihin, Ayan. wala, oo, Oo. nawawala ka na. Oo. Sasabihin ko rin ng mali niya. Kaya ngayon, kahit na anong usapan namin, nagkakaunawaan kami. Yes. Oo. Iyon na po ang maganda. Hindi, Lalo wala na sa kaming community. usapan Oo. na hindi kami nagkaunawaan. Ganon din tayo sa mga prayer meeting natin. At saka ang maganda nito, kung anong pangangailangan mo, Mm-mm. ramdam Ng- noong tao Kapwa mo. na matured. Yes, oo. Hindi ka na yung, di ba, daman-daman mo na, nakikita mo ng nangangailangan pagkatapos, hindi ka marunong bumunot man lang. Di ba? Yun. Napakaganda na yung ito kasi self-examination eh. Ito pong ating mga pinag-aaralan nato na para matest mo kung ikaw ay mature o hindi, self-examination yan. You are hyper ka, no? Talagang share ka ng share, ang galing-galing. Ako, si Lord, ang bait-bait, Ang ganyan. ganda ng sharing. Oo. Biro mo, hindi ko, all of a sudden, biglang may dumating na ganung blessing. Ang dami. Pagkatapos, here comes naman ang sinasabihan mo, nangangailangan. Alam mo, Hindi yung ka man being lang- blessed Oo. is a responsibility. Yes. Kaya ka binibigyan ni Lord dahil may pagbibigyan ka. Yan. Nakakarating ba kami, mga kapatid? Oo, ganun yun. Kaya tayo sa ating prayer, yung mga small group natin, yung mga prayer meeting natin yan, makuka na yan. Doon mismo, sabi nga ganun, di ba, yung isang nasabi kaya yung kapatawaran, napaka-importante, kasi talagang magkakaroon ng kumisan, nagkakaroon ng friction yan eh. Sa atin, lalo na yung, di ba, yung nagkakaroon na tayo, matagal na tayo magkakasama, akala mo, kuminsan, ayun ang masakit. Akala mo, yung kapatid mo na uunawaan, kilala ka na, pagkatapos may sinabi ka, masama ang dating sa kanya. Yun ang Immature. masakit. Kapag ka ang dating sa kapatid mo ay masama ang dating, di ba? Tapos nagalit sa'yo, wala ka namang ibig sabihin, di ba? Nangyayari ba yun, mga kapatid?
Ngayon, sino ngayon ang makikita mong mature o immature? Kapag ka nakita mo, nakasakit ka ng loob, without you knowing, wala ka namang kasalanan, wala ka namang ibig sabihin nun. Pero nakita mo na nasaktan mo pala yung kapatid. Aba, bumaba tayo. Sabi nga doon sa Korinto na sinabi na yung naging word natin last Sunday, kung meron man kaming dapat ihingi ng tawad, kami humihingi ng tawad. Kung bumaba, ikaw ang nakakaalam eh. Kasi, Yung tinekap natin, tatlo Oo. ang source. mm-mm, Forgiveness from God, mm-mm, forgiveness given to other people, people. and forgive yourselves also. oo, Yan. oo. Hindi ka na Yung ang tatlong tawag dito? areas na yun ng buhay mo na kung saan kinakailangan yung forgiveness, napaka-importante. Di ba? Kaya yun po, malalaman mo ang isang taong immature, hindi marunong bumaba, o kaya yun na nga, nagiging onion skin, madaling masaktan. Pero wag nating ikukuha naman na sabing ganon, kaya kinakailangan with love pa rin eh. Nandun sa love pa rin eh, sa dulo. Kinakailangan, pagka naralaman mong ganyan siya, nasaktan, isang ganun lang, malaramdaman na niya yung pag-ibig at mawawala yung galit. Yung pala, kaya magbabago ka naman, ikaw naman ang nagbiro, nagsalita, makukorek ka rin na, may mga period pala na kuminsan, nakakasakit pala yung dating ko, yung salita. O baka mas Alay mature yung yun. boses ko. Di ba, Pastor? Ikaw, madalas ka nasasaktan sa akin. Pero Kasi nalaman ko, Pero kami dalawa. lalo pag may nawawala, siguro mga kalahating araw, usap ng usap. Yung pala, tinitrace niya kung saan niya naiwan. Tapos ang akala niya naman, pinagbibintangan ko siya. Pag nakita, Mm-mm. eto, nakita ko rin. Sabi, Tapos na. pinaliwanag ko po sa kanya, sabi po, Dad, pagka ako'y may hinahanap, hindi ko ibig sabihin na, asan yung aking ganito, yung ganyan. Akala niya, siyang pinagbibintangan ko, kagalit siya. O, sasabihin gano'n, hindi, kaya ako nagaganon kasi nagpapatulong ako na hanapin mo. Pagpalagay nating susi nga, nagpapatulong ako kasi hindi ba, lalo na pagka nagkakaedad ka, talaga nagiging makakalimutin. Yung pala na doon mismo sa harap mo, hindi mo nakikita, siya nakikita niya. Ikaw, kadadaldal mo, nauna yung hindi yung mata. Sabi mo nga, yung bibig ang nauna. Kaya yun po napaka-importante. Doon mo makikita. Kaya kapag ipaliwanag mo do sa partner mo, kung ano yung ugali mo, magkakasundo kayo. Saka alam mo rin kung ano ang kahinaan Oo. at ang kanyang kalakasan. Yes. Kaya, Pag hindi mo alam, ba may sakit yung asawa mo. Ito merong sakit na yung anong tawag doon ano? yung bulutong sa ugat. Hindi. Ano yan? Hindi, ano ito. Okay, Yun anyway. na nga yun. Pag nagalit, naku, humanda ka. Sa nerve kasi ang kwan ko. Pero ako, alam ko na yun. Oo. Pag nagagalit ka, alam ko na yun. Mm. Nakakita mo, namula. Hindi Alam kasi, ko na yun. bawal sa akin kasi po, ang naging sakit ko po ay bawal akong magalit. yun. Kasi pag ako nagalit, yung nerves ko po talaga hindi ko mapigilan. Kaya, yun po. Kaya napakaganda na nauunawaan natin. Nagkakaintindihan. Kaya, hindi lang sabi isa. nga, ang maturity hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya napakaganda ng tayo'y magkakakilala, lalo na sa fellowship, kilala mo yung kaharap mo, kilala mo ang kahinaan ng iyong kapatid, kilala mo rin ang kahinaan ng sarili mo. Yun po ang maturity na kapag ka tayo, pagka nagkabanggaan, para yung, yung ginamit nyo noon, na animal na may mga tusok-tusok, Ano yan? yung may mga spikes, hindi tayo teka, ngayon teka. magkakasakitan. Di ba? Yung pag nagkakalapit, Oo. nagkakatusukan, Magkakatusukan. meron tawag sa animal na yun eh. Oo. Parang daga yun. Oo. Pagka nagkalapit-lapit, tusukan.
Mabuti pa sa kanda, magkakalayo eh. Oo. Merong ganon eh. Pero ang pinakamaganda dito, kapag ka malalaman mo na ikaw ay mature, sabi nga ganon, like yung kapatawaran po, yung tinake up natin last Sunday, sabi ko nga ganon, ang kasalanan, kapag ka ikaw ay nasaktan, nasugatan yung kapatid natin, nasugatan ng puso, nasugatan ng damdamin, di ba? Yan po ay habang andyan yung sugat, masakit. Pero kapag kaya na ay naghilom na, gumaling na, nakapagpatawad ka, may peklat po yan, may pilat. Nakikita mo yung peklat, nakikita mo, naalala mo pa rin yung kasalanan ng kapwa mo, pero hindi na masakit. Pero pilat, kita mo, hindi mo nakakalimutan na nagkaroon ng ganong incident. Nagkaroon ng ganon para magalit ka. Pero sa ngayon, kapag ka ikay nakapagpatawad, peklat na lang pero hindi na masakit. Di ba? Yun. Ganon po rin yan sa atin, sa ating kwan. So, yung unang yung sign of maturity. Ano ba yun? Merong awitin, isang awitin. Kasi ito, magkaibigang matanig ito. Kilala ko ito. Magkaibigang matanig. Hindi sila nagkaintindihan. Ito. Ngayon, humantong sa hindi maganda. Oh. Ito ang nangyari. Nakipag-settle na yung isang tao. Okay na. Hindi pa nakikipag-settle yung pinatawad. Oh. Ito nangyari. Magbabagong taon. May ganun doon sa bahay, sa Amerika. Ganun. May mistletoe. Oo. Hindi. Ano? Parol? Hindi, yung yung nakikita ka kahit saan. May CCTV. May CCTV. Oh. Sabi, Pastor, nariyan po kasi ganun. Wala pa, pumunta ka mamaya. Dahil may prayer meeting kami. Bagong taon. Nagkasundo in short. Nagkasundo in short. Yan. Kaya yung kantang yan, hindi ko malimutan yun. Alin? May all Acquaintance be forget and never go to. Ayan. yun kasi yung old lang Ito sign. ba naman na Oo, yung sa tinatagal ng ating sa pagsasama, pagsasama, yung konting magkaibigan. diferensya lang. Hindi tayo magkapatawaran. Yes. Ayun, kaya nagtuloy ang prayer meeting, bagong taon, naayos. nagkasundo. Yes. Kaya yung action, faith without action Is dead. Kaya kinakailangan, kapag ka sinabi mong ikaw ay mature Christian, ikaw ay forgiving person. Kaya yung pagiging hyper mo, yung being hype, does not mean that you are being mature. Kasi kung hindi mo naman ipinamumuhay yung pagiging kwan mo, excited kang mag-share na, uy, napatawad ko na yung ganun-ganito, pero hindi mo naman, pag nakita mo yung nagagalit ka pa rin, hindi yun ang mature. Pag nakita mo, hindi ka na nagagalit. Ando naman, nagkaroon ng talagang pilat, yung pagsasamahan, pero hindi na eh. Sabi nga ganun, kaya lang sabi nga nung kapatid ko nung nag-share nung Lunes, sabi ganun niya, sila kasi mag-asawa ay nagkaroon rin na nagkahiwalay, ganyan. Nakapagpatawad, pero hindi na babalik yung love. Yung ibig sabihin yung love, yung pagsasama nila ulit ng mag-asawa. Pero okay lang, magkaibigan na lang sila. Ganun yun. Kaya napakaganda po talaga na maunawaan natin, ano ba to? Yung bang buhay ko, ako ba ngayon ay nagmamature na sa ugali? Nagmamature na ba ako? At naipapabuhay ko na ba yung salita ng Diyos na naririnig ko? Yun po ang una nating test kung tayo ay mature o immature. Tingnan natin kung ang ating sinasabi ay ating ginagawa. We talk, we walk our talk. At bago namin tuluyang i-wrap up ang ating naging topic ngayong araw na ito, tayo po'y nagkaroon ng review at the same time na i-take up natin ang first sign of immaturity, which is being hype does not mean that we are mature. Batiin muna natin ang mga nagdiriwang ng birthday ngayon. Ngayon po ay July 23, mga kapatid.
At napaka-happy birthday sa aming kapwa manggagawa na sister. Ang bigat noong happy birthday. Si Sister Maribik Barrios. Yan. Mabigat raw. Sister Maribik. Happy birthday, Sister Maribik Barrios. Si Sister Mylene Ruraldo. Si Sister Catherine Tagle. Sister Chona, ano to? Manggao. Orong. Si Brother Eiffel Manansala. Si Brother Jomar Manggao. At si Brother Sadat Labong. Ulitin mo. Ayan. Si Sister Maribik Barrios, Sister Mylene Ruraldo, Sister Catherine Tagle, Sister Chona Orong, Brother Eiffel Manansala, Brother Jomar Manggao, and Brother Sadat Labong. Happy birthday mga kapatid at babatiin tayo ni Brother Bong. Yan. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Sige po, bago ko tawagin si Pastor Fred para totally wrap up ang ating topic ngayon, meron po tayong mga announcement. Ating Comfy Baguio ay magdidiwang na kanilang 27th anniversary sa August 23, 2026. Sunday po ito, 10:30 a.m. at the City Light Hotel sa 245 General Luna Road, Baguio City. Malapit po ito sa Cathedral Church sa Baguio. Unlimited merienda buffet po. Ang venue po is exclusive for Comfy Baguio and wala pong bayad. Pero dala tayo ng gift na love gifts, di ba? Donation and gifts po. Kaya everybody is welcome po na umattend sa August 23, malamig po sa Baguio. Yan, salamat sa Diyos. At sa Comfy East po, magdadaos rin sila ng 30th anniversary sa August 29. It's a Saturday, 9 a.m. at the 1 Cainta Stadium. Kinakailangan po, magsabi po tayo kung tayo i-attend para i-count po ang ating head para dun sa pagkain kasi rin. Ang kanila pong team ay 1 Timothy 1:12. Yan, mga kapatid. Salamat sa Diyos and stand up and be counted. At sabi nga ganon, meron po sila mga t-shirt. Ayan po, maganda yan nakasuon na ipinakikita ni Sister Jam. Ito po ay 250 pesos sa adult at ang children ay 200. Maaari tayong kumuha po niyan. Ayan po yung kanilang team kasi Perlas ng Silangan, iba-iba po kulay ng t-shirt. Ang cost ng t-shirt for this design is 400 po. Also available print on white t-shirt, 350. Yan po ay may dagdag syempre para ho sa kanilang mga pondo. Salamat sa Diyos at kung gusto nating silang tulungan, tayo po ay kuman. At sa ating October 23, 25, i-book na natin ang ating date na yan para sa ating 45th anniversary. It's a Friday to Sunday. Gaganipin po sa Subic, sa White Rock Hotel and Resort, no? Nakapost na po sa ating Facebook ang mga rates ng hotel. At ang mga bata po, age 5 and below, are free. Pero wala po silang pagkain at bread. Po pwedeng itabi na lang natin, ano? At the same time, yung pong ating first pay, first reserve. Kinakailangan. Magbigay na po tayo, mag-partial na tayo, at least 20% ng partial payment para magkaroon na tayo ng reservation. At doon po, ang excluded po sa ating babayaran na hotel, use of pool and beach access, ni 30 minutes kayak per person. Yan, makapagkakayak po tayo, experience natin yan. Kaya, attend po tayo. Yung mga attend po ng yung second day na lang,
Kasi kung hindi po kayo a-attend doon sa first day, lalo na po yung mga nag-uopisina pa at a-attend na lang sa anniversary, pwede pong sumama dahil doon sa second day, sa umaga po, magkakaroon tayo ng water baptism. Yung mga nagtatanong po pwede po attend na kayo ng magang-maga ng Saturday, water baptism. Pero yung mga a-attend ng Friday, meron pong seminar sa gabi. Salamat sa Diyos at alam ko na lahat tayo ay prepared na. A-attend po tayo sa ating anniversary ng masaya, magkakasama-sama tayo. Thank you, Lord. Pastor Fred. Okay. Kung ganon, ang maturity ay hindi sa salita lamang, kundi pati sa gawa. And we need wisdom from above para natin maisagawa, maunawaan kung matured tayo o hindi. James 2:14-20. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm, and well fed," but does nothing about their physical deeds, what good is it? In the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Verse 20, but someone will say, "I have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Amen. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shuddered. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Yes. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. Manalangin po tayo. Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat. Thank you for the wisdom, the knowledge that you have shown us. Thank you for all the scriptures na nag-i-encourage sa amin, Panginoon, na kaming lahat ay mahal na mahal na mahal mo. Yes, Lord. Ang iyong mga salita sa patuloy naming pakikinig araw-araw, aming ninanamnam, aming nalalasahan ang kabutihan ito. Salamat po sa iyong banal na Espiritu that give us the courage and the wisdom to live by it. Salamat din, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na hindi mo ipinagkait sa amin upang lahat sa amin na nananalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na inaasahan namin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Thank Amen. you, Lord. Sige po. Tayo po ay magtatapos sa new repeat song of the week. Ang title po ay Jesus, Ikaw ang Diyos, composed by Minister Ariel Borja. God bless everybody and see you again next week.
kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Ikaw ang aming kanlungan at tanggulan, at handang saklolo sa kaguluhan. Kaya't ako ay lalakas, paglingap mo'y mamamalas sa bawat sandali na buhay ko. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos, ikaw Jesus. Pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Second Timothy 2:2.